Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel! So yun mga saswang, kung napapansin nyo naman sa ating background, yes po, andito po tayo ngayon sa bahay. Ayan sa ating favorite spot which is dito sa 3rd floor. So ayun, wala muna tayong house update ngayon dahil nga syempre mas inaano natin siya. Kumbaga parang iniipon natin yung update para maramihan na lang once na magbigay kami ng update sa inyo. Dahil nga syempre kaka-update lang natin nitong kahapon. Ayan, so baka pagpunta natin doon ay wala din tayong madatnan or kaya wala tayong makitang mga pagbabago simula nung ating last vlog. So kaya, ayun, we decided na lang na every week na lang kami na mag-update sa bahay para kahit papano, eh, di ba, meron tayong makikitang mga changes. Ayun, dahil kahit kami mga seswang, everyday kami pumupunta doon, talagang, ayun, hindi na lang namin siya binavlog. Ayun, nag-visit kami, makikita namin yung mga ganap, ganon. So, hindi na lang namin siya ina-update. Kaya ngayon, mga seswang, ayun, tag-ulan na, diba? So, isa to sa mga kalaban ng mga manggagawa ng bahay, di ba? Yung mga Julanis Morissette, ganyan-ganyan. Kasi syempre, isa yun sa mga, sure na magpapadelay kapag gumagawa ka ng bahay. So anyway, meron namang bubong na yung bahay. So hindi naman na siguro sila magi-stop dahil more on mga inside works yung mga ginagawa nila. Well, anyway, ayun, welcome back mga seswang. So ngayon is mag-aano muna tayo, sit down vlog. And so sasagot tayo ng mga question, and dahil matagal ko na rin hindi ginagawa to, so kaya naman nag-post ako or nag-IG stories ako sa aking IG stories nga eh. So ayun, nag-IG stories ako. Kung meron kayong mga question, ayan, itanong nyo na. So ayun, nakakuha na ako ng mga ilang question kasi hindi naman yun lahat kaya nating sagutin dahil baka abutin tayo ng siyam-siyam dito at abutin tayo ng rain or shine. So ayan, halos katatapos lang din ng ulan. Ayan, so buti medyo napapakita ulit si Haring Araw. Pero time check, it's already 5:05 PM na. So paggabi na rin naman mga sis. So mabilis na lang to. So kaya bibilisan na lang din natin magbasa ng mga questions. So, ayan. So hindi ko na babanggitin yung mga pangalan na nag-comment. So iaano ko na lang to. Siguro edit ko na lang dyan yung mga tanong nila, ilalagay ko na lang. First question natin is, kailan ba matatapos ang bahay nyo? Ayan, taray. About bahay agad to. So actually mga seswang, ito ang pinaka talaga target or kaya nakalagay doon sa mismong contract namin is August pa siya matatapos. Pero nag-commit kasi yung namin, yung contractor namin nung nakaraang buwan na by June daw is kaya na daw nila ma-turn over or matapos lahat ng gawa sa aming bagong bahay. So kaya ayun, sobrang natuwa kami kasi oh my God, June, kasi ni mo yun, birth month ni mo yun. So magandang gift yun para sa kanya kasi syempre matagal din namin talaga inantay to kasi nung darating yung birthday ko which is April, ang pinaka-wish ko din talaga is kahit yun na yung pa-birthday sa akin, yung matapos yung bahay nung mismong birth month ko. Pero hindi nga, sabi ko, kung hindi man birthday ko, sana birthday ni mo. So sana matupad yon. And sana din, magkatotoo, I mean yung mga binitawang salita ng contractor namin na by this June, may turn over na nila. Pero, ayan, sa nakikita natin, ayan, halos lahat tayo, pati kami mga seswang, nakikita namin yung mga update and yung estado ng bahay namin ngayon, parang hindi siya kakayanin ng June. Kasi anong petsa na ngayon? O, di ba mag-June na mga sis, pero wala pa yung pool namin, hindi pa tapos, yung bubungan namin na matagal na, pero ngayon is hindi pa siya fully finished. I mean, may mga hindi pa nako-cover yung gilid-gilid, di ko alam kung tawag dun, fascia board ata yun. Basta yung sa likod, hindi pa tapos yun. Pero yun nga, sana is matapos siya ng June at ma-turn over sa amin. Kasi talagang malaking alwa yun sa amin. Makakahinga kami kahit papano na na-turn over na siya sa amin. Pero hindi naman namin sila totally yung minamadali na tapusin nyo na to, kailangan ganito na yung ganyan. Ganun. Kasi syempre pangit nga naman kapag minamadali. Pero yun nga, nag-aano lang kami, nagtitiwala lang kami sa binitawang salita ng contractor namin na by this June is kaya na daw nila yun ma-turn over sa amin. So sabay-sabay tayo mag-pray na sana this June is may turn over siya. Pray na lang natin na matapos. Kung hindi man, at least 'di ba? Basta mai-ano na lang nila, mai-turn over na lang nila sa amin ng maayos yung mismong bahay.
Next question natin, question number 2. Kamusta ang relationship nyo ng mga bakla ng taon? Kamusta ang relationship namin? Masasabi kong nagbago na. Nagbago in the way na ngayon is adulting stage na. Alam niyo naman kapag tumatanda, 'di ba? So nagkakaroon na ng mga priorities in life. So magkakaiba na yung mga tinatahak. So focus na sa mga sari-sariling pace. Kasi nung before, nung kabataan, sa mga nakasubaybay sa amin since day one, bata pa kami, nung nabubuhay pa si Kuya Lloyd, ayan, nung mga panahon kasi na yon, wala pa kaming mga priorities in life, wala pa yung mga, alam mo yun, yung parang mabibigat na mga responsibilidad. Mga panahon kasi na yon is ini-enjoy lang namin yung buhay namin, ini-enjoy lang namin yung kabataan namin. Kaya gala dito, gala dyan, kain dito, kain dyan, bili ng ganto, ganyan. So ngayon masasabi ko siyang nagbago na kasi yan, 'di ba? Hindi na kami nagkakasama, hindi na kami nagkakaroon ng bonding, as in hiwa-hiwalay na kami ng mga trip, hiwa-hiwalay na kami ng mga ganap, hiwa-hiwalay na kami ng mga gusto sa buhay na tatahakin. Pero yung memories namin together is ano siya, ano pa rin siya dito sa puso ko. Hindi ko yun makakalimutan. Pero yun nga, 'di ba? So nagkakaroon kami ng mga sari-sariling mga responsibilidad sa buhay. For example, ayan, di ba, yung ilan sa amin nagkakaroon na ng mga bahay. So, syempre, focus sa bahay. Sa amin, yung negosyo, yung iba sa health, sa sari-sariling buhay, mga ganun ba. So, basta pag pumasok ka talaga sa adulting stage or era, talagang mababawasan yung mga bonding nyo talaga together. Nakaka-relate sa atin dyan yung mga yung mga nag-adulting stage na kung dati is palagala, palatambay, mga ganito yung eksena. Ngayon is may mga sari-sariling anak na, kaya focus na sila sa kanilang mga pamilya. So, parang ganun na din yung mga nangyari sa amin ngayon. Hindi man kami nagkaanak, pero may mga responsibilidad na kami or may mga bibigat na kaming responsibilidad na kailangan pagtuunan ng pansin, kailangan pagpukusan, yung mga ganong bagay. Pero alam mo yun, kapag nagkikita naman kami, sure na parang walang nagbago. Kagaya na lang, for example, nung birthday ko, 'di ba? So as in wala akong kaalam-alam noon, hindi ko rin alam na may celebration, alam ko lang kakain, pero nagulat ako na may celebration, na sinurprise nga ako ni Mo, and then andun din yung mga BNT friends ko, which is unexpected. Sabi ko, parang minumulto na ba ako ng mga kaibigan ko? As in, nagulat ako kasi andon sila. Yung mga, alam mo yung hindi mo i-expect talaga na pupunta, pero andoon. Nakakatuwa, and at the same time, alam mo yun, parang kahit papaano sa maikling panahon or oras na magkakasama kami, parang walang dull moment, and at the same time, parang bumalik kami nung mga bata pa kami. Ganon. As in, more on chikahan kami, more on kulitan, mga ganong eksena. Alam mo yung eksenang parang hindi kayo nagkakalayo or hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay kasi pag nagkita kayo is solid talaga, bardagulan yung nagiging eksena. So, ganon. So, siguro kung magkasalubong-salubong man kami, parang ganon na din yung mga eksena. Parang, hindi kami hindi kami nagkita ng mga ilang araw kasi pag nagkita kami talagang parang lakit dito, lakit dyan, tawa dito, tawa dyan, ganun yung mga eksena niya. Pero ayun nga, yun yung mga pinagpapasalamat ko. No bad blood, talagang nakapokus lang kami talaga. Halos lahat kami sa mga sari-sariling buhay namin ngayon, self-growth. And I learned that real friends don't need constant communication. So, ayun. Okay, next question natin is, anong update sa Jumper serye, nakapagbayad na ba sila? Ayan, sa mga hindi pa nakakalam, so parang hindi ko rin ata to na content dito sa YouTube kasi more on sa Reels ko siya, sa Facebook personal ko at saka sa Facebook page ko. So, ayun nga, ang update doon, eto mga seswa nga, yung isang store kasi namin is nagulat kami na sobrang lobo yung bill. As in, di ba nitong mga nagdaang araw, nagdaang buwan, parang nag-viral yung mga
pagtaas ng kuryente, as in nakakagulat. So isa kami sa mga talagang naapektuhan at nagulat sa bill namin noon kasi parang alam mo yun, nagbawas na kami ng gamit, nagtanggal na din kami ng ibang mga equipment sa store namin, pero grabe, parang naging triple po yung bill namin. So, ang mga bill kasi na naglalaro sa amin, mga 11, 12, 13, ganyan. Tapos nagulat kami, lumuabo siya ng 15, naging 30, naging 40, as in pataas siya ng pataas. So, nagulat kami and inimbestagahan namin yung mismong store namin dahil matagal na rin namin kasi napapansin na parang tumataas yung bill namin. Nagulat lang kami na sobrang taas yung etong naging recent bill namin. Kaya agad kami na magpa-check sa Meralco na ganito ganyan. Baka may something na grounded or kaya nagja-jumper sa amin. Kasi grabe talaga yung bill as in hindi siya kapani-paniwala. Doon pa lang sa mga gamit namin sa loob ng store na yon. And then yung pagkapunta ng Meralco, na-check niya yung loob ng store namin and then nakita yung mga equipment sa ginagamit namin, yung mga electric fan at saka yung ibang electric fan namin doon hindi nagmagana. Tapos, sabi niya, hindi ko konsumo ng ganon kalaki yung aming store. So, nagulat kami doon, kaya naman sinabi namin, ano po kaya yung possible na nagkukos, bakit ganon? Sabi niya, it's either may nagja-jumper sa inyo or may grounded lang na something, ganyan. So, agad kami, kinabahan kami na, hala, jumper, OMG, parang nakakatakot naman yun. Para malaman niyo kung may jumper, punta kayo sa main switch, main breaker, patayin nyo yon. Tapos kung may mapapansin kayong sasabay na tenant na katabi nyo, like kunyari, mamatay yung ilaw, mamatay yung anything na basta makikita nyo, mapapansin nyo, sasabay yan sa pagbaba ng inyong kuryente. So yun, sinabi namin sa staff namin na ganito, bantay kayo dito sa ganyan, bantay kayo sa ganito, tignan nyo mabuti kung merong sasabay sa pagbaba ng breaker. So, pagbaba ng breaker, mga sis, ang nangyari, may namatay po na aircon. Nakakaloka. Hindi lang aircon, 2 aircon po yun. Nakita nilang pagpatay, hindi na umandar yung makina. At ang nakakaloka pa, lumabas yung mga staff na initan sila. Kasi bakit namatay daw? Tapos yun na. Doon na namin nalaman na naka-jumper pala yung katabi naming tenant since 2024 pa. Yes, mga seswang, akalain mo yun. 2024 pa sila nakakonect sa amin. And anong petsa na ngayon? 'Di ba? Kami yung nagbabayad ng malalaking bill nila. Basta as in, na kami, nagugulahan na kami, and at the same time, medyo suspicious yung may-ari ng building. Ang caretaker ng mismong building, galit na galit, ayaw ipapatay yun. Yun pa, ayaw ipapatay yung mismong main breaker namin kasi meron daw kami sa likod. So basta pinapush lang namin na kailangan patayin kasi yun ang tanging paraan para malaman namin kung merong nakakonect sa amin. Basta galit na galit siya, ayaw niya pa ipababa. Meron daw kami sariling breaker. So sinabi namin na kailangan ipababa, bakit sila natatakot ibuksan yan, bakit mali ba, bawal ba? Ibababa lang naman yan bakit anong eksena nila, bakit parang galit na galit sila. So ayun, hindi namin alam kung alam din mismo ng may-ari ng building. Ngayon is hindi pa rin po bayad yung mismong ginamper sa amin. Basta since 2024 binabacktrack namin yung mga old resibo na binayaran namin. Tapos yun yung sinend namin sa GC na kasama yung tenant na nag-jumper sa amin at yung mismong may-ari ng building. So nakikipag-coordinate mga ilang weeks na wala pa ring feedback sa amin. At ang nakakaloka at nakakahiya, hindi lang sila basta business. Kilalang business sila mga sis. Marami na silang branches dito sa Pilipinas. Kung hindi pa yan nagbayad talaga ng ayos, ay baka ma-post na lang talaga at ma-name drop kung sinong brand yan. So, anyway, ayan, dumako na tayo sa ating question number 4. Magkakaroon din ba ng JK sa Caloocan? Actually, ngayon is wala pa.
naghahanap pa lang kami ng location doon. Pero yun nga, meron kaming bagong branch sa Caloocan na magbubukas this June. Wala pang specific date pero cafe mo siya. Located siya sa Metro Plaza, lower ground along Camarin Road siya mga seswang. So, kita-kits tayo dyan na. Pero yun nga, naghahanap pa kami ng pwedeng maging pwesto ni JK kasi gusto nga namin na may cafe mo at meron ng JK. Kung hindi man possible na magkatabi sila, at least medyo may malapit doon sa mismong store namin na yon. So basta naghahanap pa kami at hindi pa kami nakakakita ng location. Kung meron kayong alam, just PM me para ma-check natin yung location na yan at ilaban na natin ng bonggam-bongga. Ganon. So, again, mga sis, kita-kits tayo sa soft launching ng cafe mo, Caloocan branch. Ayan, sa ating Metro Plaza, Vicas Camarin branch. Okay, next question. Estimated kung magkano na ang gasto sa bahay. Estimated? Siguro hindi na lang ako magbibigay ng specific kung magkano. Pero, magsasabi ako na at least yung parang lagpas na, ganun, or kaya kulang pa, ganun. Siguro, lagpas na ng 15 million. Ayun, lagpas na ng 15 million. Yung estimated ko na nagagastos na namin sa aming pinapagawang bahay. So, kayo na bahala mag-isip kung magkano yung worth ng bahay namin na yun. Kaya, sobrang nai-stress din talaga kami sa mga nakikita naming mga updates. Kaya, gano'n na lang din kaming ma-disappoint, 'di ba? So, sa mga delay na mga nagaganap. Kasi, hindi lang siya barya eh. As in, pinaghirapan kasi din namin talaga yung pera na yun na ipinapagawa namin ng bahay. So, kaya, deserve din naman siguro namin na maibalik din yung kapresyo. I mean, yung expected namin na ganda at bilis ng serbisyo. So, ayun. Yun yung pinaka-ano ko lang 15 million pero hindi pa yun yung pinaka-final. Basta yun na yung estimated na nagagastos namin. So, kayo na bahala dyan mag-isip kung magkano. 'Di ba? Ang mahal ng bahay pala, Diyos ko, Lord, tabangi. So, sana kung alam ko lang na ganyan, nag-resort na lang muna kami. At least yun, may income generated pa. Well, anyway, okay na yan kasi dream house naman namin yun. And hindi naman namin binuhos lahat ng pera namin doon sa pagpapagawa ng bahay. Kasi yun yung isa sa natutunan namin kapag gagastos ka sa isang bagay, hindi pwedeng lahat all out na nandoon. Kasi syempre, paano kapag nagkaroon ka pa ng in case of emergency, mga ganon, 'di ba? So, kaya bago ka i-push yung bagay na yan, kailangang pag-isipan mo mabuti and at the same time, kailangan i-manage mo ng maayos yung pera na yun. Okay, next question naman tayo. Kamusta ang health mo, Seswang? Ang health ko, actually okay naman and marami ding mga nakakapagsabi sa akin, mga nakakakita na parang mas umokay daw yung katawan ko and yung looks ko nung pumayat ako, yung medyo nag-lose ako ng weight. Kasi nung panahong hindi ko pa alam na may sakit ako, na meron akong CKD, talagang lubong-lubo yung mukha namin. As in, kahit kami nagugulat pag nanonood kami ng old vlogs namin, ng mga travel. Hala, grabe. Ang bibilog ng mga mukha, ang tatambok, mga parang alam mo, parang mga bloated yung mga itsura. Ganun yung eksena namin noon. Kaya, yun, sobrang nagaano na din kami ngayon. Nakafocus din kami sa health namin, sa mga kinakain namin. And at the same time, hindi lang yon kasi nagaano din kami, nagpapapawis. Ayun, katatapos ko lang actually din mag-walk at mag-run dyan sa namin, sa treadmill namin. Wala din akong nararamdang mga sakit-sakit, wala akong nararamdang mga kirot-kirot, and thank God. And tuloy-tuloy pa rin naman yung medications ko. And yung follow-up ko sa doctor ko is every 2 months. So, ayan, itong may follow-up ako. Yun yung month na balik ko doon sa Makati Med, sa nephro ko para makita kung ano mga update. And syempre, magre-request din yun ng mga follow-up labs, laboratory tests, ganun. So, para ma-check din namin yung
eksena kung nag improve. Basta nung last namin is nag improve yung mga numbers sa laboratory test ko and yung CREA ko bumaba na, yung potassium ko tumaas na, and all the laboratories is basta magaganda yung mga naging result. And ayun, okay naman so far po. And tuloy-tuloy pa rin naman sa pag-iwas sa mga hindi magagandang pagkain. I mean, hindi healthy. And ayun, kasi kailangan tulungan din ng sarili. Hindi lang basta iasa sa gamot. Kailangan sa pagkain, disiplina, ganun sa sarili. Kasi yun yung number one talaga. Knowing me na talagang mahilig kumain, mahilig ng maaalat na salty food. Ngayon, pinipigilan ko yung sarili ko kahit na, alam mo yung tumatakbo yung isip ko, yung pantasya ko sa mga prito, sa mga Shanghai, sa mga bagnet. Diyos ko Lord, grabe talaga yung paglaban ko sa sarili ko. Sa sarili ko, ganon. As in, wag ganyan, hindi maganda yan sa health mo, baka tumaas yung ganyan, sige ka. Mga ganon. Kaya ang mga kinakain ko ngayon, mga isda, yung bangus, yan yung niluluto. Yung ulam ko ngayon, niluto ni mo bago siya umalis, bangus. Tapos, minsan air fry siya, minsan naman breast na chicken, nilalagyan niya lang ng sayote, minsan nilalagyan niya ng pechay. Basta yun lang yung mga naglalarong pagkain ko. And ayun, praying and hoping na tuloy-tuloy yung paggaling, yung pagganda ng mga laboratory tests, ganun. And hindi na humantong pa sa paglala, ganun. Thank you so much for asking. Okay, next question naman natin. Kasama mo bang titira si Mama Vicky at Papa mo sa bagong bahay? Actually, kasama naman talaga namin sila. Pero kasi, itong bahay kasi is hindi pwedeng iwan, and at the same time, ang mama ko, hindi pwedeng hindi siya magtinda. 'Di ba? Yung kagaya na lang dito, 'di ba, na kahit anong pigil namin, kahit anong pagsubok niya sa tindahan niya, ibebenta, nabili na niya, tapos i-demolish. So, ayun, parang nasayang yung pera niya, pero hindi pa rin siya tumitigil. As in, gustong-gusto niya talaga, sobrang ano niya talaga, passionate niya talaga when it comes to ano talaga magkaroon ng sari-sari store, tindahan, pinagkakaabalahan, sariling income. Ganyan yung mga magulang ko. Kaya as much as possible, hindi ko sila pinagbabawalan. Hinahayaan ko lang sila, sinusuportahan ko sila sa gusto nila. And yung mga bills naman, wala naman na silang inaasikasong mga bills sa bahay. As in kami na, as in yung pag-aano na lang, pagtitinda, yung pag-work ni Papa, ayun, basta magkaroon lang sila ng sariling income, okay na sila doon. So, ayun, syempre, hindi rin nila basta-basta may iwan itong bahay. Ito nga may sarili na kaming bahay, hindi natutulog dito, natutulog pa sila doon sa mismong tindahan. Yun pa kaya na medyo malayo na dito sa amin. Pero, welcome sila anytime kung gusto nila doon. Pero, hindi nga namin sila pagbabawalan or ititigil na wag magtrabaho kasi yun yung isa sa gusto nila. Papa ko, pinatigil ko na yun sa trabaho pero ayaw dahil nga mas nagkakasakit daw sila pag walang ginagawa. So kaya pinasok sa JK, gusto magtrabaho, go, ganun. And yung mama ko naman, ayaw din na nakatenga, ayaw lang na nasa bahay, 'di ba? Nag-vlog pa yan dati. Pero tindahan pa rin talaga yung gusto niya. So, ayan, give namin sa kanila. Basta nakasupport lang kami sa lahat ng gusto nila, and kung gusto na nilang tumigil dyan sa pagtatrabaho or pagtitinda, welcome na welcome naman sila sa bahay namin. Ganon. And ang lapit lang din naman siguro, 'di ba? So ilang minutes lang kapag gusto naming bisitahin sila dito, bibisita kami. So kung gusto nilang pumunta doon, ipumunta sila anytime. Pwedeng-pwede. Next question natin. Ano ang next travel destination nyo ngayon? Ang next travel destination, actually, wala pa kaming napag-uusapan nimo na sunod na pupuntahan namin. Basta, siguro i-update ko na lang kayo kasi syempre every time na magta-travel naman kami, may mga vlogs naman tayo. Kung hindi vlogs, reels. So, ganun. Basta nagiging active na din tayo sa Facebook page natin. Kaya naman, i-follow nyo ang aking Facebook page, Jessica Absalon. Ayan, na tayo. Road to
100K. 30K na lang o baka naman mag-subscribe kayo. So, ayun, wala pa kami napag-uusapan na next travel destination namin kasi nga medyo busy pa kami ngayon. May mga bagong branch pa na mag-open. So, after siguro nun, and kapag medyo naano na naman kami, na stress na naman kami, ng bonggang-bongga. Ngayon, medyo keri-keri pa yung stress sa bahay eh. Pero pag na-double pa ang stress, baka need na namin tumakas muna. Need muna namin na huminga muna or mag-travel. So, I think ayun dyan na nga nag-end ang ating video. So, ayun, maraming salamat sa panonood ng ating video. And kung may mga ibang sagot kayo dyan sa aking mga nasabing mga question, i-comment nyo na down below. And kung meron pa kayong mga gustong gawin nating mga next vlog, pwede kayong mag-suggest mga seswang dahil nagbabasa naman tayo ng mga comments. Kung kaya naman natin gawin, gagawin natin yan. Okay? Again, kita-kits po tayo sa soft launching ng Cafe Mo Caloocan branch this coming June. Wala pang specific date pero stay tuned lang kayo sa ating mga postings sa ating mga Facebook page. Again, thank you so much for watching mga seswang. Dito na nga nag-end ng ating video. And if you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe and YouTube channel Jessica Absalon and see you guys in our next video. Bye!